Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Baka husgahan niyo ako. Pero sana, bago kayo magbato ng salita, pakinggan niyo muna kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Itago niyo po ako sa pangalang Lara. 11 taon ng kasal kay Paulo. Isang nurse na madalas naka-duty sa gabi. 2 ang anak namin. Parehong nasa elementarya. Simple lang ang buhay namin. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Nang umalis ang asawa ko papunta sa ospital, ako naman ay nagluluto ng hapunan. Dumating si Tatay Rodel, ama ni Paulo. Simula nang ma-stroke si nanay, dito na siya nakatira sa amin para maalagaan. Mabait naman po si tatay, tahimik, at minsan lang magsalita. Pero nung gabing iyon, napansin kong parang ibang kilos niya. Tahimik pero matalim ang tingin. Lalo na nang nag-abot ako ng plato sa kanya. Parang hindi ko kayang tignan ng diretsyo ang mga mata niya. May bigat. May kung anong init na hindi ko may paliwanag. Kinagabihan, habang tulog ng mga bata, narinig ko ang kaluskos mula sa sala. Ang iniisip ko noon, si tatay ay umiinom ng gamot kaya pinuntahan ko. Pero pagdating ko sa may hagdan, napatigil ako. Nandun siya, nakatingin lang sa akin. Walang salita, pero parang may gustong sabihin. Tumalikod ako agad at nagkulong sa kwarto. Akala ko tapos na roon. Pero kinabukasan, nang makalis si Paul ulit para sa night shift, naramdaman kong may presensya sa likod ko habang naglalaba ako sa likod bahay. Si Itay pala. Lara, huwag kang matakot. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa amin, sabi niya. Simple lang ang sinabi niya. Pero ramdam kong may laman. Lalo na nang maramdaman ko ang kamay niyang dahan-dahang humawak sa balikat ko. Hindi ako nakapagsalita. At simula noon, gabi-gabi kong iniisip kung dapat ba akong umalis o magpanggap na walang nangyayari. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin to. Hindi ko alam kung kasalanan kong pinayagan kong manatili siya dito o kasalanan kong hindi ko agad sinabi kay Paulo. Simula ng gabi na nagtagpo ang mga mata namin ni Itay. Sa hagdan, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. Tahimik pa rin siya. Pero may mga sandaling nararamdaman kong nakamasid siya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip o talagang may kakaibang init sa mga titig niya. Tuwing papasok sa duty si Paulo, sinusubukan kong magpakabisi. Nililinis ko ang bahay, inaasikaso ang mga bata, at maagang humihiga. Pero kahit anong pagod ko, hindi ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa isang gabi, bandang 10:00, narinig kong pumukas ang pinto sa silid. Dahan-dahan, mabagal. Alam kong hindi iyon hangin. Napatingin ako sa orasan. Nasa ospital pa si Paulo. Panggabi ulit siya. Tumayo ako at tinungo ang pinto ng kwarto. Hindi pa man ako nakakalapit.
may kumatok ng mahina. Lara, boses ni Tatay Rodel. Halos pabulong. Bakit po tay? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang boses. May gusto lang sana akong sabihin. Pwede ba akong pumasok sandali? Sagot niya. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Marahil dahil ayokong gumawa ng eksenang magigising ang mga bata. Nang tuluyang bumukas ang pinto, nakayuko siya. Hawak ang isang maliit na kahon. Para sa'yo to. Pasasalamat lang, sabi niya. Binuksan ko. Isang pares ng hikaw. Lumang-luma pero maayos pa naman. Kay nanay yan dati, paliwanag niya. Sabi niya noon, ibigay ko raw sa babaeng mag-aalaga sa pamilya natin, gaya niya. Hindi ako nakapagsalita. Pinilit kong ngumiti. Pero sa loob-loob ko, kumakabog na ang dibdib ko. Tay, salamat po. Pero hindi ko naman kailangang bigyan. Gusto ko lang malaman mong mahalaga ka, putol niya sa akin. Hindi lang bilang asawa ni Paulo, kundi bilang babae. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi makapagsalita. Pagkatapos noon, walang sinabi si Itay. Lumakad lang siyang papalayo. Mabagal. Tila walang nangyari. Pero ako, buong magdamag akong gising. Pinagmamasdan ang hikaw na iniwan niya sa mesa. Kinabukasan, parang walang anuman. Kumakain kami ng almusal na parang normal lang ang lahat. Pero sa likod ng mga salitang, "Kumusta ang tulog mo, Lara?" Ramdam kong may lihim na nagsisimula sa pagitan naming dalawa. Lihim na kahit ako, takot malaman kung saan hahanto. Lumipas ang ilang araw mula nang ibigay ni Itay ang hikaw. Akala ko lilipas din ang bigat ng pakiramdam ko. Pero hindi. Tuwing magtatama ang mga mata namin, parang may gustong sabihin na hindi nasasabi. Tahimik siya, pero ibang tingin. At ako, hindi ko na alam kung alin ang dapat kong paniwalaan. Ang respeto ko sa kanya o ang kaba sa dibdib ko tuwing magkalapit kami. Isang hapon, dumating ang kapatid ni Paulo na si Maricel. Uy, Ate Lara, sabi niya habang nakangiti. Ang swerte naman ni Kuya. May asawa siyang maalaga. Biruin mo, pati isitay, parang bumata. Simula nang dito tumira. Ngumiti ako kahit kabado. Ganun ba? Oo. Lagi nga nang sinasabi sa amin. Si Lara lang ang nag-aalaga sa amin ng ganito. Napayuko ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pagkaalis ni Marcel, tinawag ako ni Itay. Lara, salamat daw, sabi ng kapatid ni Paulo. Pero, totoo, ibang pag-aaruga mo. Minsan, kahit simpleng haplos lang ng kamay mo, parang gumagaan ang araw ko. Napatingin ako sa kanya. At doon ko nakita yung titig na dati kong iniiwasan. Hindi bastang tingin ng utang na loob. Parang mas malalim. Huwag po kayong ganyan, Tay. Mahina kong sabi. Ngumiti lang siya. Hindi mo kailangan matakot. Wala akong gagawin na ikakahiya mo. Pero sana, maintindihan mong minsan,
May mga damdaming hindi mo na mapipigil kahit alam mong mali. Kinabukasan, parang wala lang. Pero napansin kong mas madalas na siyang nasa paligid ko. Kapag naglalaba ako, nandun siya sa upuan malapit sa likod bahay. Kapag nagluluto ako, bigla siyang lalapit para mag-abot ng tubig. Tahimik, walang ginagawa na lantad, pero sapat para mapabilis ang tibok ng puso ko tuwing nandyan siya. Isang gabi, habang nagayos ako ng kama, may kumatok ulit sa pinto. Lara, baka pwede mo akong samahan dun sa sala. Hindi ako makatulog eh. Gusto ko lang may kausap, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang tama. Tanggihan siya o makipag-usap para matapos ng lahat. Pero bago pa ako makasagot, bumukas ang gate. Si Paulo pala. Napaaga ang uwi. Napatigil kami pareho. Nagkatinginan, tahimik. At sa unang pagkakataon, nakita kong kinabahan si Itay. Lumayo siya agad. At ako naman ay pinili kong maging kalmado. Pero simula noon, alam kong hindi na magiging kasing tahimik ang bahay na to. Dahil kahit anong iwas ko, may nangyayaring hindi ko na kayang itago ng katahimikan. Pagkatapos ng gabing yun, halos hindi na ako makakain ng maayos. Parang lahat ng kilos ko, bantay sarado ng takot. Si Itay naman, tahimik. Pero ramdam kong may mabigat siyang dinadala. Isang linggo ng hapon, nagkayayaan kaming maghapunan sa bahay. Si Paulo, maaga ang pasok kaya aalis din. Love, night shift na naman ako. Baka bukas pa uwi, sabi niya habang nagbibihis. Mag-iingat ka ha, sagot ko. Pinipilit kong gawing normal ang tono. Pagkaalis niya, kami lang ulit ni Itay ang naiwan kasama ang mga bata at si Inay. Napakatahimik ang buong bahay. Ang maririnig lang ay yung tunog ng orasan. Habang hinuhugasan ko ang plato, bigla siyang nagsalita mula sa likuran. Lara, napatigil ako. Po, Tay, ang sagot ko. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Pagharap ko, seryoso ang mukha niya. Wala na yung mga titig na may halo ng pagnanasa o lambi. Parang isang taong gustong buwagin ang bigat na matagal nang pinasahan. Alam kong napapansin mo na iba ang turing ko sa'yo. Nitong mga nakaraang buwan, gusto kong humingi ng tawad. Lara, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, sabi niya. Tahimik ako, pinagmamasdan ko siya. Ang lalaking parang haligi ng pamilya namin. Ngayon nakayuko sa hiya. Simula nang mawala ang nanay niyo. Parang may butas sa loob ko na hindi ko mapunan. Nang makita kitang paano mo inalagaan si Paulo at ang mga bata, parang bumalik lahat ng alaala. Hanggang sa hindi ko na namalayan. Nakikita na kita sa paraang hindi dapat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko that time. Tay, sana noon pa po kayo nagsalita, sabi ko. Hindi ko rin alam kung paano ko harapin to. Pero hindi natin pwedeng ituloy ang ganitong sitwasyon. Tumango siya. Nanginginig ang boses. Alam ko. At simula ngayon, ayoko nang maging dahilan ng hiya sa anak ko. Maghahanap ako ng tirahan.
Huwag mo nang sabihin kay Paulo. Ayokong masira ang tingin niya sa akin. Napatigil ako. Tay, hindi ko hiniling na umalis kayo. Ngumiti siya, mapait. Minsan, kailangan mong lumayo para maitama ang mali. At sa gabing yon, habang pinagmamasdan kong pinupulot niya ang ilang gamit at nilalagay sa lumang bag, na puno ng katahimikan ng bahay. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa niya o kung sa wakas, iyon na ang simula ng katahimikan niya matagal kong hinahanap. Kinabukasan, nagising ako nang wala na si Itay sa bahay. Walang iniwan, kundi yung lumang pares ng higa. Tahimik lang ako nakatingin doon. Parang may bigat ang maliit na bagay na yun. Alaala ng lahat ng mga hindi dapat nangyari at ng mga salitang hindi na kailanman mababawi. Bandang tanghali, dumating si Paulo. Pagkapasok pa lang niya sa bahay, tanong agad niya, "Nasaan si Itay?" Nagkunwari akong kalmado. Umalis kaninang umaga. Sabi niya, may pupuntahan daw. Hindi man lang nagpaalam sa akin. Kita ko ang lungkot at pagtataka sa mukha niya. Kahapon lang, okay naman siya. Napayuko ako. Baka gusto lang niya magpahinga sa probinsya. Umiling si Paulo. Hindi ganun si Itay. Kung alis yun, sinasabi muna. May problema ba kayo ni Itay, love? Hindi ko alam kung paano sasagot sa asawa ko. Wala naman, sabi ko, halos pabulong. Sigurado ka? Tanong niyang may halong sulyap na parang nagbubuo ng sariling hinala. Tumango lang ako at pilit ngumiti. Pero habang nakatingin sa akin, alam kong hindi siya kumbinsido. Ilang araw lumipas. Hindi pa rin nagparamdam si Itay. Si Paulo, tahimik. Pero halata ang pagbabago. Hindi na siya kasing lambi. Mas madalas siyang nag-iisa. Isang gabi, habang naglalaba ako, lumapit siya at mahina niyang sabi, "Love, may sinabi sa akin si Maricel." "Ha? Ano raw?" Napansin daw niya natin na parang madalas kayong magkausap ni Itay. Lagi raw kasama. Totoo ba? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bakit naman niya nasabi yun? Hindi ko alam. Pero mula nang umalis si Itay, parang tinatakasan kayo pareho. May dapat ba akong malaman? Hindi ko na nakayanan. Tumulo na ang luha ko. Paulo, wala kang kasalanan. Pero sana, huwag mo na akong tanungin. Mas makakabuting hindi mo na malaman. Tahimik siya. Ilang saglit. Tumalikod at naglakad palayo. Alam mo, Lara, sabi niya sa pinto, mas masakit pa minsan yung hindi mo alam ang totoo kaysa sa marinig mo mismo. At sa gabing iyon, naiwan akong mag-isa. Bit-bit ang bigat ng mga salitang hindi ko kailanman nagawang sabihin. Ang totoo, mahal na mahal ko si Paulo. Pero may bahagi ng nakaraan naming tatlo na hindi ko na kayang itama. Lumipas ang 3 araw mula ng huling pag-uusap namin ni Paulo. Tahimik ang bahay. Pero hindi na ito yung uri ng katahimikan. Nagpapahinga ka
kundi yung katahimikan niya, mabigat, na parang may binabalot na hiwaga sa bawat sulok. Habang nagluluto ako ng hapunan, tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero, pero sinagot ko pa rin. Hello? Magandang hapon po, ma'am. Si Lara po ba ito? Opo, sino po sila? Ako po si Ella. Pamangkin po ni Tio Rodel. Gusto ko lang sanang ipaalam na nasa amin po siya ngayon. Parang natigilan ako. Si Itay? Kumusta po siya? Sandaling natahimik sa kabilang linya. Maayos naman po, pero humihingi po siya ng tawad. Sabi niya, kung makatawag daw kami, pakisabi kay Lara. Salamat sa kabutihan. At sana, mapatawad siya sa lahat. Para akong nawalan ng boses. Ella, anong ibig mong sabihin? Sabi rin niya, may iniwan daw siya sa ilalim ng kabinet, sa sala niyo. Yun daw ang huling bagay na gusto niyang ipaabot. Pagkababa ko ng tawag, nanginginig ang kamay ko. Dali-dali akong pumunta sa sala. Binuksan ko ang lumang cabinet sa ilalim ng estante ng TV. At doon, may maliit na sobre na nakalagay sa isang lumang kahoy. Pagbukas ko, may sulat kamay si Itay. Lara, kung binabasa mo to, malamang wala na ako riyan. Huwag mo nang hanapin kung saan ako pupunta. Hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari. Pero alam kong kasalanan kong pinabayaan kong lumayo ang damdamin ko sa tama. Ang hikaw na ibinigay ko, hindi yun para ipaalala ang kahinaan ko, kundi para maalala mo na kahit sa gitna ng kasalanan, may natitirang respeto. Ikaw yun para sa akin. Salamat sa kabaitan, sa malasakit at sa katahimikan. Sana mapatawad mo ako at sana rin mapatawad mo ang sarili mo. Napaupo ako sa sahig nang mabasa ko ang sulat na iyon. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatahimik. Lahat ng tanong ko parang sabay-sabay sumabot sa isang igla. Pag-uwi ni Paulo, wala akong sinabi sa kanya. Basta na ako tumingin sa kanya habang nagbibihis. Love, mahina kong sabi. Kung sakaling may mga bagay na hindi mo na kailangang malaman, papayag ka bang manahimik na lang tayo? Tumingin siya sa akin. Basta't wala ka nang dinadala sa loob, kaya kung manahimik, sagot naman niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, huminga ako ng malalim. Hindi man mabura ang lahat, pero siguro, doon nagsimula ang tunay na kapatawaran. Yung tahimik lang pero totoo lahat. Makalipas ang 3 buwan, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay namin ni Paulo. Mas madalas na siyang nasa bahay. Mas maayos na ang pagsasama namin. Hanggang isang gabi, may kumatok. Pagbukas ko, tumigil ang mundo ko. Si Itay Rodel. Payat siya. Halatang nanghina. May dalang maliit na bag at nakatungong parang batang nagkasala. Lara, sabi niya ng mahina. Hindi ko sana gagawin to, pero wala akong ibang mapuntahan. Nanigas ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Awa, hiya, o takot. Si Paulo, tanong niya. Nasa ospital po. Night shift, sagot ko naman.
Tumango siya at sa mahinang boses, pwede ba akong pumasok sandali? Wika niya. Nag-atubili ako pero pinapasok ko rin. Naupo siya sa sala. Sa tapat ng lumang estante kung saan ko unang nakita ang kanyang sulat. Lara, hindi ako matahimik. Gabi-gabi, naisip ko kung paano ko sinira yung tiwala mo. Pero kahit anong pagsisisi ko, ikaw pa rin ang unang naisip ko sa tuwing napapagod ako, sabi niya. Tay, huwag na nating balikan yun. Ayos na po, pinatawad ko na kayo. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin yun, tugon niya. Kasi hanggang ngayon, kahit pinipigilan ko, may parte sa akin na hinahanap ka. Tahimik kaming pareho. Para kaming estatwa sa gitna ng gabi. Lumapit siya ng bagya. Hindi sapat para lapitan ako ng lantad. Pero sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Ang kabog ng dibdib niyang parang kinukulog ang mga salitang hindi niya dapat sabihin. Lara, bulong niya. Isang yakap lang para matapos na to. Sa mga sandaling iyon, napapikit ako. Hindi ko alam kung dahil sa awa o sa bigat ng alaala. Pero bago pa siya makalapit, pinigilan ko. Tay, tama na po. Hanggang dito na lang tayo. Kasi kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, may mga damdamin hindi kailangang itama sa pamamagitan ng paglapit. Dahan-dahan siyang umuro. May luha sa mata niya. Pero ngumiti siya ng mapait. Siguro tama ka. Pero salamat Lara ha. Kasi sa huling pagkakataon, nakita kitang muli. Pagkatapos noon, umalis siya nang hindi na lumingon. At ako, naiwan sa pintuan. Pinipigilan ang mga luhang matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko alam kung iyon ang wakas o isa na namang pagsubok ng kapatawaran. Ang alam ko lang, sa gabing iyon, sa bawat pagpikit ko, naroon pa rin ang alaala ng isang damdaming hindi ko kailanman hiningi. Pero kailangan kong tanggapin na naging parte ng buhay ko. Lumipas ang mga buwan. At muling bumalik sa tahimik na ritmo ang buhay namin ni Paulo. Hindi ko na muling nakita si Itay Rodel. Mula ng gabing umalis siya. Pero sa kabila ng lahat, dala ko pa rin ang bigat ng mga salitang hindi ko kailanman nasabi. Hanggang isang araw, tumawag si Paulo. Han, masama raw ang pakiramdam ni Itay. Pwede mo ba siyang dalawin? Ako kasi, duty ulit mamaya. Parang biglang humigpit ang dibdib ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang harapin. Pero sa bandang huli, pumunta pa rin ako. Pagdating ko sa maliit na bahay na inuupahan niya, nakahiga siya sa kama. Payapa pero mahina. Pagkakita niya sa akin, bagya siyang ngumiti. Salamat Lara. Hindi ko akalaing dadalaw ka pa, sabi niya. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Malamig pero mahinahon. Tay, wala na po yun. Lahat ng sakit, tinanggap ko na. Kasi kahit anong galit o takot, hindi makakapalit sa kapatawaran. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang nakita mo sa akin para mapatawad mo pa ako. Mahina niyang sabi. Ngumiti ako. Hindi po dahil mabait ako. Tay,
kundi dahil gusto kong maging malaya. Ngumiti siya bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. At sa huling sandaling iyon, alam kong hindi na niya ako tinitingnan bilang tukso, kundi bilang anak na dapat niyang pahalagahan noon pa man. Pag-uwi ko, tahimik kong niyakap si Paulo. Wala akong binanggit pero naramdaman niya ang bigat ng bawat paghinga ko. Tapos na, Han? Tanong niya. Ngumiti ako. Oo, tapos na ang lahat. Lumipas ang mga araw at sa tuwing lumalapit ang gabi, hindi na ako natakot sa katahimikan. Dahil sa bawat pagpikit ko, alam kong may isang taong natutong magpatawa at isang kaluluwang natutong magpahinga. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento mula kay Lara. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Maraming salamat po.